Paggising ng aspiring editor na si Andrew ay napagtanto niyang late na siya sa trabaho kaya dali-dali siyang tumakbo sa abalang kalsada ng New York para makarating sa opisina. Hindi sinasadyang nabangga niya ang mailman, dahilan para matapon ng kape sa kanyang damit. Maya-maya ay dumating ang kanyang Canadian boss na si Margaret at halatang takot na takot ang lahat sa kanyang presensya. Sinalubong siya ni Andrew dala ang kanyang kape at makikitang inaalipin ng striktong boss ang assistant niyang lalaki. Tinanong ni Margaret kung bakit hindi yun ang flavor ng kape niya at inamin ng assistant na natapon ang kanyang inumin. Habang nanginginig na nagpapaliwanag si Andrew ay tumawag ang isa sa kasamahan niyang si Bob at giit ng boss ay gusto niya itong makita. Pumunta sila sa opisina ni Bob kung saan ay ginulat siya ni Margaret sa pamamagitan ng pag-anunsyo ng kanyang pagkatanggal sa trabaho. Sa galit ay pinagmumura ni Bob ang boss sa harap ng buong opisina. Bilang sagot ay inilantad ni Margaret ang pagtataksil ni Bob sa kanyang asawa at hindi na nakaimik dito ang empleyado. Pagkatapos ay sinabihan ni Margaret si Andrew na kailangan niyang magtrabaho ngayong weekend kasama niya na ibig sabihin ay kailangan niyang kanselahin ang kanyang plano na dumalo sa kaarawan ng kanyang lola. Nang maglaon ay nakatanggap si Andrew ng tawag mula sa CEO ng kumpanya at pinapatawag umano si Margaret. Sa opisina ng CEO ay nalaman ni Margaret na ang kanyang visa application ay na-deny. Nahaharap siya sa posibleng deportasyon at maaari siyang palitan ni Bob. Biglang dumating si Andrew para sabihan ng boss na may tumatawag sa telepono. Nang makita ang assistant ay naisip ni Margaret ang isang kakaibang ideya. Sinabihan niya si Andrew na pumasok at agad-agad ay idineklara niyang engaged na sila ng kanyang assistant at malapit na silang ikasal. Who is getting married? You and I are getting married. Sinakyan ni Andrew ang pagpapanggap na ito at approve naman ito ng CEO, sinasabing kailangan na nilang magpakasal nang sa gayon ay maisalba ni Margaret ang kanyang trabaho. Mabilis na kumalat ang tsismis sa buong opisina at ang lahat ay pinag-uusapan na ang tungkol sa nalalapit nilang kasalan. Sinubukan ni Andrew na kausapin ng boss tungkol sa kanilang sitwasyon, ngunit sinabihan lang siya ni Margaret na ipagpatuloy ang kanilang pagpapanggap nang sa gayon ay hindi sila matanggal sa trabaho. Bumisita sila sa immigration office upang i-file ang kanilang engagement. Sa kanilang interview ay nagbanta ang immigration officer sa posibleng consequence kapag napag-alaman na peke ang kanilang relasyon. Napagtanto ni Andrew ang kanyang advantage kaya sinabihan niya ang boss na i-promote siya pagka-editor kung ayaw nitong ibunyag niya ang katotohanan. Nagbigay ang officer ng ilang katanungan at tumugon si Margaret na plano nilang bumisita sa bayan ni Andrew ngayong weekend upang ibahagi ang balita sa kanyang pamilya. Pagkatapos ng interview ay inilatag ni Andrew ang kanyang mga kondisyon na kung hindi masusunod ay hindi na niya tutulungan si Margaret. Nag-aatubiling pumayag si Margaret at ang unang kondisyon na ibinigay ni Andrew ay ang mag-propose ang boss sa kanya. Sinunod ito ni Margaret at lumuhod siya para mag-propose sa gitna ng mataong kalye ng New York. Would you please, cherries on top, marry me? Pagdating sa bayan ng assistant ay sinalubong sila ng ina niyang si Mary at ng kanyang lola na si Annie at pinakilala naman ni Andrew sa kanila ang kanyang nobya na medyo maarte. Habang nasa daan ay napansin ni Margaret na ang lahat ng tindahan ay may pangalan na Paxton, ang apelyido ni Andrew. Tinanong niya ang nobyo kung bakit hindi nito sinabi na sa kanila pala ang lahat ng negosyo sa bayan at tugon ni Lola Annie na ayaw talagang magyabang ng kanyang apo. Habang papalapit sila sa bahay ni Andrew ay namangha si Margaret sa kung gaano pala talaga kayaman ang pamilya ng kanyang assistant. Sinalubong sila ng isang party na in-arrange ng mga magulang ni Andrew at doon ay ipinakilala niya si Margaret sa mga guest. Samantala, ang ama niyang si Joe ay isiniwalat sa mga panauhin na si Andrew ay nagtatrabaho bilang assistant ni Margaret. Nagalit si Andrew at buong tapang na idineklara sa harap ng lahat na sila ni Margaret ay engaged at nagpaplanong magpakasal. Dahil dito ay naglabas sila ng champagne at nagsimulang ipagdiwang ang balita. Maya-maya ay dumating ang ex ni Andrew na si Gert. Niyakap niya ang binata at binati silang dalawa ni Margaret. Tinanong ni Gert si Andrew kung paano siya nag-propose at naging curious din dito sina Mary at Lola Annie. Ipinasa ni Andrew sa kanyang boss ang tanong, sinasabi na gustong-gusto ni Margaret na ikwento yon. Nagsalitan sila sa paggawa ng peking kwento. There he was, Standing kneeling like a man. on a bed of rose petals. At kinilig naman ang lahat. Dahil dito ay nag-request ang isang guest na mag-kiss sila. Hinalikan ni Andrew ang kamay ni Margaret, ngunit iginiit ng mga bisita na gusto nilang makakita ng totoong kiss. Nag-aatubiling hinila ng assistant ang kanyang boss at humantong ito sa isang mapusok na laplapan na ikinagulat nilang dalawa. Ipinakita ni na Mary at Lola Annie sa magjowa ang silid na kanilang pagtutulugan. Biglang sumugod ang alaga nilang si Kevin at lumalabas na takot pala si Margaret sa mga aso. Pinaalalahanan sila ni Lola Annie na huwag palalabasin si Kevin dahil tatangayin siya ng agila. Nang sila na lang dalawa sa kwarto ay nagkasundo sila na si Margaret ang matutulog sa kama habang si Andrew naman ay sa sahig.
Kinabukasan ay nagising si Margaret dahil sa isang tawag mula sa isa sa kanyang mga writer. Naiwan niya na bukas ang pinto dahilan para makatakas si Kevin. At gaya ng babala ni Lola Annie, ang kawawang aso ay tinangay nga ng isang agila. Ibinati ni Margaret ang kanyang telepono sa ibon upang iligtas si Kevin, at pagkatapos niyang makuha ang aso ay nagpatuloy siya sa kanyang tawag. Gayunpaman, muling umatake ang agila, at sa pagkakataong ito ay ang kanyang telepono na ang natangay. I need that phone, take the dog! Nang makita nilang bitbit niya si Kevin ay inakala nina Lola Annie at Mary na nakikipaglaro si Margaret sa aso, kaya sinabihan nila si Andrew na lumabas at samahan silang maglaro. Sa kabila ng pag-aatubili ni Margaret ay pumayag siyang makipag-sweet kay Andrew para maging kapanipaniwala ang kanilang pagpanggap. Nang maglaon ay kinausap ni Joe ang anak at humingi siya ng paumanhin dahil sa kanyang inasal sa party. Hinikayat niyang muli si Andrew na mag-resign na sa kanyang trabaho nang sa gayon ay siya na ang magpatakbo sa lahat ng kanilang negosyo. Humantong sa alitan ng kanilang usapan dahil ayaw talagang gawin ni Andrew ang gusto ng ama. Samantala, dinala ni na Mary at Lola Annie si Margaret sa isang bar kung saan ay may nakakatuwang macho dancer ang nag-perform. Sumayaw siya ng nakahubad sa ibabaw ni Margaret hanggang sa hindi na nakatiis ang bride kaya lumabas siya para makalanghap ng sariwang hangin. Doon ay nagkita sila ni Gert at napag-usapan nila ang tungkol sa nakaraan niya kay Andrew. Giit niya na napakaswerte ni Margaret sa kanyang mapapangasawa na sinang-ayunan naman ng bride. Pagbalik sa bahay ay nakita nila si Andrew na tila ay galit na nagsisibak ng kahoy. Kinumprunta ni Mary si Joe at inamin ng ama ang tungkol sa pagpipilit niya kay Andrew. Sinabihan ni Mary ang mister na makipagsundo kay Andrew kung ayaw niya na tuluyang hindi na umuwi ang tangi nilang anak sa kanila. Pagkatapos maligo ay napagtanto ni Margaret na nakalimutan niyang magdala ng tuwalya. Maya-maya ay dumating si Andrew at balak din sana niyang maligo, hindi alam na nandun ang kanyang boss. Sinubukan ni Margaret na lumabas ng hubot-hubad para kumuha ng tuwalya ngunit natakot siya nang bigla siyang tahulan ni Kevin. Sa pagtatangka niyang takasan ng aso ay aksidente niyang nabangga si Andrew na wala ring saplot. Natataranta silang lumayo sa isa't isa habang nagsisigawan at sa pag-alis ni Andrew ay nagkomento siya tungkol sa tato ng boss sa likod. Nang gabing yun, tinanong ni Margaret si Andrew tungkol sa relasyon nila ng kanyang ama. Hindi sumagot si Andrew kaya si Margaret na lang ang nagbahagi ng kwento tungkol sa kanyang buhay. Ikinuwento niya na nagpatato siya noong siya ay 16 pa lamang pagkatapos mamatay ng kanyang mga magulang. Dito ay napagtanto ni Andrew na marahil ang pagiging stricte ng boss ay dahil maaga siyang nawalay sa kanyang mga magulang. Kinaumagahan ay narinig ni Margaret na may paparating kaya mabilis niyang tinawag si Andrew para humiga sa kama at yakapin siya. Dumating si Mary dala ang kanilang almusal at kasama niya si Joe. Iminungkahi ng ama ni Andrew na gawin nila ang kasal sa susunod na araw kasabay ng kaarawan ni Lola Annie. Sang-ayon ng matanda dito at giit niya na mas gusto niyang mag-celebrate ng kasal kaysa sa isa na namang birthday. Before I'm dead? Okay. Pag-alis nila ay nag-alala si Andrew sa ideya na nililinlang niya ang kanyang pamilya at habang hinahapo siya ay sinabi ni Margaret na maaari naman silang mag-file ng divorce pagkatapos. Sinabihan niya si Andrew na magpahinga at kalaunan ay pinaghandaan niya ito ng almusal tulad ng ginagawa ng isang asawa. Matapos mapagtanto ang kanyang ginawa ay nagpasya si Margaret na lumabas at magpahangin. Habang nagbibisikleta sa kagubatan ay nakarinig siya ng tambol at doon ay nakita niya si Lola Annie na gumagawa ng isang ritual. Inanyayahan ng matanda si Margaret na samahan siya na ipahayag ang kanilang pasasalamat sa kalikasan para sa mga blessings na kanilang natanggap. Masigasig na sumabay si Margaret sa kanyang ritual hanggang sa lumabas ang natural na talento niya sa pagsasayaw. These kids go down to the window. Biglang dumating si Andrew dahilan para mahiya ang boss sa kanyang ginawa. Nang hapong yun ay pumunta sila sa tindahan para bumili ng bagong telepono para kay Margaret. Sumaglit ang boss sa internet cafe at nalaman niya na marami siyang kailangang asikasuhin. Nakita ni Andrew si Gert kaya iniwan niya si Margaret upang kausapin ang kanyang ex at habang pinagmamasdan sila ay tila nakaramdam ng selos ang masungit na boss. Nang pauwi na sila ay pinaulanan ng nagseselos na si Margaret ang kanyang assistant, ngunit naputol ang kanilang pag-uusap nang dumating sina Lola Annie at inimbitahan si Margaret na mag-shopping. Dinala nila ang bride sa tindahan ng mga damit pangkasal kung saan ay binigyan ni Lola Annie si Margaret ng kwintas na pamana ng kanilang pamilya. Napaiyak si Margaret dahil nakukonsensya siya sa panlilinlang niya sa mabait na pamilya ni Andrew. Nang maglaon ay pinuntahan niya ang assistant sa pantalan at bigla niyang pinaandar ng mabilis ang bangka na ikinagulat ni Andrew. Ngayong malayo na sila sa lahat ay isinigaw ni Margaret ang kanyang nararamdaman. Inamin niya na naantig siya sa pag-aalaga na natatanggap niya mula sa pamilya ni Andrew, dahilan para mag-guilty siya sa pagsisinungaling sa kanila. Habang nagtatalo ay napansin ni Andrew na malapit na silang bumangga sa isang boya, kaya agad niyang iniliko ang bangka, dahilan para mahulog si Margaret sa dagat.
Mabilis niyang binalikan at iniligtas ang boss mula sa magino na tubig at niyakap ito ng mahigpit para mainitan. Pagbalik sa bahay ay nakasalubong nila si Joe na nagsabi na merong immigration officer ang naghihintay sa kanila. Nag-alok ang officer ng isang kasunduan na kung aaminin ni Andrew na peke ang kanilang pagpapakasal ay hindi siya mabibilanggo at ibabalik nila si Margaret sa Canada. Tinanggihan ni Andrew ang alok at muling idiniin na papakasalan niya si Margaret. Pagbalik nila sa silid ay pinalabas ni Lola Annie si Andrew dahil bawal umano silang magsama sa isang kwarto sa gabi bago ang kasal. Sa araw ng kasal, nang nasa altar na ang dalawa ay pinutol ni Margaret ang pagsasalita ng pastor. Ipinagtapat niya sa lahat ang katotohanan na pinilit lamang niya si Andrew na magpakasal sa kanya para hindi siya ma-deport pabalik sa Canada. Giit niya na siya ay nagsisi sa paggamit sa kanyang assistant lalo na't nakita niya kung gaano kabait si Andrew at ang pamilya nito sa kanya. Pagkatapos aminin ng totoo ay nag-walk out si Margaret at iniwan ang lahat na naguguluhan. Hinanap ni Andrew si Margaret sa kanilang silid at doon ay nakita niya ang aklat na matagal na niyang gustong ma-publish. Kasama nito ang isang liham mula sa boss, kung saan ay sinabing tutuparin nito ang kanyang pangako na gawing editor si Andrew bago siya umalis sa kumpanya. Habang patungo sa paliparan ay sinabihan si Margaret ng immigration officer na meron lamang siyang 24 na oras upang manatili sa New York at pagkatapos noon ay kailangan na niyang bumalik sa Canada. Sinabi ni Andrew sa kanyang mga magulang na hahabulin niya si Margaret, ngunit sinubukan siyang pigilan ng kanyang ama, dahilan para magkaroon na naman sila ng alitan. Biglang inatake sa puso si Lola Annie at kailangang ihatid sa ospital. Sinamahan nila siya sa eroplano at habang nasa biyahe ay hinimok ni Lola ang mga lalaki na huminto sa pag-aaway at magkaayos na. Nang sumang-ayon ng dalawa ay ibinunyag ng Lola na ito ay isang palabas lamang para madala si Andrew sa paliparan. Nakarating sila sa airport, ngunit huli na dahil nakalipad na ang eroplano ni Margaret. No, come on! Sa New York ay sinimulan ni Margaret ang pag-iimpake ng kanyang mga gamit habang sinusubukan ng lahat na huwag siyang pansinin. Habang humihingi siya ng tulong sa isa sa mga empleyado ay biglang dumating si Andrew. Sinubukan ni Margaret na huwag siyang pakinggan, ngunit pinatigil siya ng assistant. Ipinaliwanag niya kung paano niya natutunang mahalin ang masungit niyang boss, at dahil hindi niya kayang mawala ang kanyang minamahal ay nag-propose si Andrew ng totohanan. Sinabi ni Margaret na siya ay natatakot, ngunit tumugon si Andrew na ganun din ang nararamdaman niya. Nagpasya silang harapin ang kanilang mga takot sa pamamagitan ng isang mapusok na paghahalikan sa harap ng lahat. Salamat sa panunood. Huwag kalimutan i-like at mag-subscribe na rin sa ating channel. Para maging updated sa mga bagong recaps, hampasin mo lang ang notification bell.